This presentation is all about web app. The title of our web app is Smart Attendance. My name is Janroby Clarong Isip. And my name is Mark Angelo Urua. Dito naman, pupunta na tayo sa pinaka-login dashboard. Dito, makikita nyo ang dito kayo mag-i-input ng username and password. Pwede rin kayo dito mag-create ng student account. Example mo, pindutin mo. Dito ilalagay student ID, full name ng student, course and section, dito ang email at password. Once you log in, mapupunta tayo sa main dashboard. Sa akin, makikita natin dito yung total ng students, present today at late today. Makikita natin yan, yung mga absent. Tapos dito, punta tayo sa students. Dito, pwede ka mag-input ka ng pangalan, yung course and section, tapos yung attendance percent. At pwede ka rin dito mag-edit. Pwede mo i-delete. Yan, pwede mong i-edit yung student ID number, pangalan, course section, email, and kahit ano pa. Pwede mo din i-delete yung mga student, yung mga pangalan, yung data ng student. Punta naman tayo dito sa subjects. Yan, dito mo rin ilalagay yung mga subject na tinitake nila. Tapos may ilalagay mo din sila ng oras, kung anong oras matatapos, and yung pangalan ng prof. Tapos punta tayo sa manual attendance. Dito sa manual attendance, dito mo i-edit, dito mo ilalagay yung pangalan ng students, yung subject ng student, at kung anong oras. Dito mo siya i-edit. Tapos dito mo din matitingnan kung present yung student o late. Mamimili ka sa'yo, present, late, absent, o excuse. Pagka yung student mo ay absent, kiklik mo lang itong absent. Tapos automatic, mapupunta na yan sa mismong data. About naman dito sa seatmap, ano to? Paano seatmap to? Okay. About dito sa seatmap, kumbaga, pwede mong i-layout yung mga pangalan ng yung student based kung saan sila nakaupo. For example, row 1, ilalagay mo yung pangalan ng student, tas kung anong seat position para mabilis mo makita kung may absent. So dito naman, ito yung mga features ng aming app. Dito, pwede sa students, pwede ka mag-add ng students, edit ng students, and delete students. Yan. Dito naman tayo sa subjects. Same lang din yun. Pwede rin mag-add subject, yan, oras ng klase, pangalan ng instructor, yun. Dito, and delete students. Yan, pwede mo rin pala i-edit yung, halimbawa may pagbabago sa oras ng schedule nyo. Yan. Sample. Yan. Save subject. Diba na-edit na? Then, pwede mo din i-delete yung subject na yun. Dito naman tayo sa manual attendance. Manual attendance, dito, mano-mano kang pipili ng students per section. And mano-mano din sa subjects, and sa date, sa oras. Dito, mano-mano din sa present, late, absent, excuse. Notes, optional lang naman. Dito naman tayo sa manual entry. Dito, pwede kang pumili ng subject, example, CSC 101. Then dito, course. Pipindutin mo na lang yung present, late, absent, and excuse. Then okay na yun. Then dito naman tayo sa seat maps. Pwede ka subject mo. Pili mo na tayo subject at course. PSS 1K. Yan, pwede mo dyan i-edit yung layout. Pwede ka magdagdag ng rows and seat. Example, maglalagay tayo ng seat. Assign seat. Then select student.
kailan ka-assign. Kahit saan dyan. Depende na lang sa'yo kung saan mo lalagay. Yan. Dito, pag pwede din dito mag-attendance. By clicking yung pangalan mo. Green means present, yellow means absent, yellow means late, and red means absent, violet means excuse, and blank means empty. Sa attendance records naman tayo. Dito makikita mo lahat ng attendance. Pero pwede ring attendance per section, like this. Example naman yung lahat ng attendance. Yan, all subjects. Dito, then, status ng... Okay. Dito naman sa status, pwede mong piliin kung sino yung mga present, yan, late, absent, parang absent, then excuse. Sa libre request naman, pwede natin itong balikan mamaya kasi student account ang magpa-file ng leave request. So dito naman sa create account, dito mo makikita yung mga student ID, pangalan, course section, email, and password. Pero ngayon, meron na akong created na account. Dito din natin nilalagin yung student account natin. Yan, example, student ID ko. Yan yung magsisilbing username na yung password. Then sign in. So dito naman sa dashboard ng students, makikita mo kung ano ba yung mga kung ilan yung tinitake mo subject, yung mga attendance mo ngayon, present, late, absent. Dito naman sa attendance record. Dito makikita mo lahat ng mga attendance mo, kung meron ka bang attendance mo, mga present, kung may late ka ba, or absent, and excuse. So, dito naman tayo sa leave request. Dito, magpa-file tayo ng leave request. Dito, naka-fix na kung kung sino yung student account na yon. Dito from date to date. Then sa reason, lalagay dyan. May nakasuggest na dyan. Or pwede ka na mag-other kung wala dyan sa suggestion yung ano mo. Then sa reason. Para may submit yung yung request, kailangan maglagay ng detailed reason. For example, papa-check up. Dito naman supporting documents, optional lang naman yun. Then once na nakapag-file ka na ng request, balik tayo sa admin account. Yan, dito nag-appear yung leave request. Ito. Yan, yung reason mo, di ba? Nakita. Then, dito, ikaw bahala kung i-approve mo ba or i-decline. Yan, na-approve, di ba? Once na na-approve na yon, lalabas yun sa student account kung na-approve na ba o hindi. Ayan, yan, approve na yung request. So, yun lang. That's all. Doon na po natatapos yung aming reporting about the web app known as attendance checker. Kumbaga, the title of our web app is Smart Attendance. For short, Smart Attend. My name is John Robic Lalong Isip. And my name is Mark Angelo Urua. Yun lang po. Thank That's you. all.